korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Ultimo, ang hindi po pinakikilaman yung pondo ho ng PDIC. Dito talagang parang yung PhilHealth, magalit din ho tayo rito. Yung PhilHealth, pondo po yun bilang siguro o insurance ng ating kalusugan. Meron tayong magagamit sa panahon ng ating pagkakasakit o ng ating mga mahal sa buhay. Hindi po malayo yan Diyan sa pondo naman ho ng PDIC. Ang layunin po ng PDIC, siguro din po yung isa, insurance ng ating health benefits or health premium. Ito naman po, insurance o siguro din ng ating pananalapi o ating mga deposito. Pareho po silang insurer Yung isa, insurer ng pondo natin para pag kami magkasakit, mangailangan tayo ng pang-hospital o pang-doktor, meron tayong huhugutin. Yung PDIC naman po, insurance po yun ng ating pera or deposito pananalapi. Ginalaw din po ito ng Bongbong Marcos administration. 107 billion. Habang tayo po ay nagsasagawa ng direktang ugnayan ngayong tanghali, simple math lang 107 billion plus 60 billion, dito pa lang sa dalawang items na ito, 167 billion pesos na yung kanilang kinukuha sa ating mga Pilipino. Ito po yung mga nadidiscovery pa lang. Mamaya tatalakayin po natin lahat yan. And again, yung bangko po kasi, yung PDIC, ang partisipasyon po rito ng gobyerno, yung kanilang initial amount, yung government capital. And succeeding annually or semi-annually, ang nagbabayad po nito, lahat ng mga member banks. Ang kanila pong annual fee rito ay 1/5 of 1% of all total deposit liabilities. So kinukuhaan po lahat ng bangko, yung sinabi ko po, Universal and Commercial Bank, yung Thrift Bank, Savings Bank, Loan Association, Rural and Cooperative Banks. Pati po yung mga branches and subsidiaries ng foreign banks. Kasi sila po'y bahagi, coverage po ng PDIC at meron po silang annual contribution dito. Ang fee po nila ay 1/5 of 1% of total deposit liabilities. Every year po iyan. Ano ang ginawa ni Ralph Recto nung siya ay Department of Finance Secretary sa ilalim ng Bongbong Marcos administration? Kinuha din po nila yung 107 billion pondo ng PDIC na dapat sanang tutugon bilang siguro o insurance sa ating mga deposito. At ito rin po ay standby funds ng PDIC para sila po ay makapagbigay ng tulong o alalay or financial assistance sa mga bangkong nangangailangan ng tulong to help stabilize our financial and banking industry. Itong usapin ng PDIC, 107 billion pesos. Ito po yung sa korporasyon ng Pilipinas sa siguro ng deposito. Hindi na po siniguro yung deposito, yung korporasyon ginawang korupsyon Korupsyon ng Pilipinas sa siguro ng mga deposito. Kinurap din ho yung 107 billion Kinurakot din ho yung sa PDIC. Hindi po natatapos diyan ang kalukuhan ng Marcos Jr. administration. And no wonder, kasi po kasali rin yung branches and subsidiaries of foreign banks. Kasali rin po sila, naguhulog din po sila diyan ng kanilang annual fee na yun nga po 1/5 of 1% of the total deposit liabilities per bank, per financial institution, per banking industry, per banking institution. So nalalaman po ng international banking community na ginalaw din ng Bongbong Marcos administration at ni Ralph Recto itong 107 billion pesos ng PDIC. Ano ho ang naging epekto? Kaya po naman, bagsak ang ating foreign direct investment. Hindi na po tayo attractive Alam ng mga mamumuhunan na banyaga, yung malalaking korporasyon, na talamak ang korupsyon sa ating bansa sa ilalim ng pamumuno ni Bongbong Marcos. At alam na alam din ho nating mga Pilipino dyan sa loob ng Pilipinas. Kaya anong nangyari? Hindi lamang ho investors' confidence that are at an all-time low, pati po ang trust and approval rating ni Bongbong Marcos all-time low, negative 26. Wag ho kayong maniniwala na yung positive 21, hindi ho. Sapagkat doon sa survey, para po meron tayong basihan, papakita ko lamang ho Doon po sa survey, yan ho. Paki-check nyo na lang din ho, pa-screenshot. Dito po sa survey, yung 47%, yun po yung hindi mahusay at hindi lubos na mahusay. Sa 47, ito po yung negative niya, 47%. 16% po doon nagsasabing lubos na hindi mahusay. Talagang lubos, yun ang term na ginamit Yung 31% po doon sa 47 ay hindi mahusay. For a total of 47% po yung negative kay Bongbong Marcos. Malinaw po yan. Paki-screenshot po ninyo. Yung 21%, ito po yung sang-ayon o yung nagsasabing
lubos na mahusay at mahusay. Sa 21%, 4% lamang po doon na nagsasabing lubos na mahusay si Bongbong Marcos at 17% yung mahusay lamang. So pagbasa po ng survey, ito po'y pinakita na sa isang pahina, social media platform ni dating Secretary at Congressman Mike Defensor. Yung 47 negative niya at yung 21 na positive niya, pag sinuma po nyo yun, ang matitira, negative 26%. Yan po ang rating ni Bongbong Marcos, negative 26%. Ano po ang significance nito? Kagaya po nung sinabi ko sa inyo, andyan na po lahat ng indicators Yung ating foreign direct investment, sadsad, bagsak. Bagsak. Bakit? Alam po ng international community, whether finance or banking or business community, na grabe ang korupsyon sa ating bansa. At wala pong nakikitang any new development. Mantakin mo, yung tulay sa Davao City na ginawa na simula nung panahon ni Pangulong Duterte, nagpatuloy hanggang ngayon, pinondohan ng bansang China, inangkin Dahil wala po siyang mapakita Wala na po siyang mapakita, yung proyekto ng may proyekto, inaangkin. Ganon po katindi ang ating bansa ngayon. Punta po tayo dito sa gold sale ng Bangko Sentral noong first quarter ng 2024. Sino po ang gobernador ng Central Bank? Si Eli Remolona Jr. Kagaya po ng 107 billion PDIC funds na kinuha ng Marcos Jr. administration na walang paliwanag. Ganon din ang nangyari dito sa pagbenta ng ating gold reserve noong Marso ng taong 2024 last year, first quarter of last year. Sa ilalim din ng pamumuno ni BSP Governor Eli Remolona Jr. Ano ang mga ginawa rin niya? Gaya ng PDIC, walang paliwanag. Masyado pong maliit ang tingin sa ating mga Pilipino. Akala nila sila lang nakakaunawa ng usaping pananalapi. Akala nila sila lang ang may karapatan mag-usap pagdating sa pananalapi ng ating bansa. Sila lang, siya, si Recto, kukunin dito, nanakawin dito, pupondo sa ganun. Hindi na po tama itong nangyayari. Nabanggit ko po sa inyo, 60 billion yung sa PhilHealth funds. 107 billion itong PDIC. 74 billion ziniro nila itong 2025 budget ng PhilHealth. So more or less itong tatlong items pa lamang na ito ay 241 billion pesos more or less. Pasok ko natin yung 25 metric tons, more or less 25 metric tons ng ginto. Yung ating gold reserves, binenta po ito. At ito pong 25 metric tons o tonelada more or less ay mga 15.69, representing 15.69% of our reserves. Yung binenta po nila. Binenta po nila yan noong 2024. Kaya po natin ibinabalik at pinag-uusapan muli sapagkat questionable po yung bentahan. It was a questionable sale of more or less 25 metric tons of gold coming from our reserve, ibinenta po ng Bangko Sentral nang walang paliwanag. Paliwanag saan? Sino ang buyer? Bansa din ba ang katransaksyon nila? Bansa sa bansa? Private bank ba ang bumili niyan? Central bank din ba ng ibang bansa? Sino yung nasa gitna? Sino yung nag-facilitate ng bentahan? Sapagkat yan po'y open at transparent naman po naman dapat talaga yan. Dapat sinasabi kung sino yung nag-komisyon, sinong kumomisyon, at magkano yung komisyon. Mahalaga po yan At ang pinakamahalaga, saan dinala yung pera na naging proceeds ng bentahan ng ating ginto. Ginto na po ito Imagine ninyo, 25 metric tons, yung iba nagsasabi 29.4 metric tons. The problem lies, dahil nga po na hindi that we cannot ascertain the exact amount of gold that was sold by the BSP precisely because walang transparency. Hindi ipinapaliwanag magpahanggang sa ngayon. Kaya po dito makikita natin, tayo ay nagli-liquidate ng ating precious assets at a time na hindi pa mataas o hindi pa kataasan ang presyo ng bentahan ng ginto. Lugi po tayo sa madaling salita. Lugi tayo. Pag ngayon po tayo bibili ng ginto para mapatibay yung ating gold reserve, halimbawa ngayon po tayo bibili, lugi na po tayo, doble po ang presyo. Nakapagbenta ka ng 1.88 billion nung Marso of 2024, kung ngayon ho tayo bibili ng ginto, same amount, 25 metric tons more or less of gold, ang halaga po nito ay 3.26 billion US dollars. Ang laki ho ng diferensya. Hindi na ho natin kayang bumili ngayon ng ganong karaming ginto sa halaga ng ating pinagbentahan dahil lugi na po tayo. Times 2 na ho ang presyo.
ito po, nawawala din. Nasaan yung perang ito? Saan napunta? Nagpinambayad ng ano? Dapat ito mapaliwanag ng Bangko Sentral. Again, ang namumuno po ng Bangko Sentral is Governor Eli Remolona Jr., the same person who happens to be the chair of the PDIC, yung Philippine Deposit Insurance Corporation. Ano naman ngayon kung siya rin? Siya rin ho kasi namumuno ng PDIC na kinuhaan din ng 107 billion pesos naman ng Marcos Jr. administration. So makikita natin, issue na rin po ito ng management of our meager resources, management of our money, ng ating finances, PDIC, BSP. BSP nagbenta yung questionable sale of around 25 metric tons of gold coming from our reserve at ang kinita po ay 1.88 billion. Pero kung ngayon tayo magbebenta, higit po sana yung perang ating naipundar. Dahil kung ngayon po tayo nagbentahan, hindi po 1.88 billion dollars ang kinita o kikitain ng Pilipinas, bagkus 3.26 billion pesos. Ang anomalous po dito, ang malaking kalokohan po dito, we were selling at a time when the prices of gold is surging. Pataas po nun sumisipa po nun Napakababa po nung amount na ibinenta natin nung tayo nagbenta, yung halaga, napakababa. Dapat yun hinold muna. At tayo po'y nagbebenta nung mga panahon na yun last year. Habang ang karamihan sa mundo, ang karamihan mga central banks ay namimili at nag-iipon. Bakit? Alam po nila Alam po nila yung projection. Alam po nila yung gold forecast, yung presyo. Pataas So sila nag-hold at baka may nagbebenta dyan, bilhin mo, mag-imbak pa tayo dahil pataas ang presyo ng gold. Sa atin po sa Pilipinas, papataas pa lang ang presyo, nagbenta na. Kalokohan po yun, anomalous po yun, irregular po yun, sapagkat higit tayong nalugi kesa kinita. Kung ngayon po tayo magpapalit ng 25 toneladang ginto more or less, yung cost of buying it, doble na ho. Wala tayong kinita. Wala po tayong kinita. Luging-lugi tayo mga Pilipino. Kaya dapat, ito ho, ay kabahagi kayo. Dapat po pinag-uusapan natin ito. Dapat to. Ngayong holiday, pag-usapan din ninyo. Lagi kong bahagi ng aking advokasya. Ngayong magpapasko. Yan po sana ang gawin ninyong usapan sa inyong mga hapagkainan. Pagka kayo po ay Noche Buena na. Noche Buena. Imagine ninyo. 107 billion kinuha. 60 billion kinuha. 74 billion pesos PhilHealth funds for 2025. Ziniro. Itong 1.88 billion pinagbentahan ng ginto. 25 million metric tons more or less. Tapos, 500 pesos lang ang tingin na sa atin ng Malacanang. 500 pesos lang tayo na Noche Buena. Ano akala nyo sa amin? Kaya raw pagkasyahin. Alam namin kayang pagkasyahin. Marunong kaming maghigpit ng sinturon kung kinakailangan. Marunong kaming mamaluktot upang magkasya sa kumot pagka malamig. Huwag ninyo kaming lukuhin. 500 kaya kung sa kaya, kung pipilitin. Kaya kung sa kaya, 500 pesos. But, ang punto ng mamamayang Pilipino, we deserve more than 500 pesos Noche Buena. Masyado nyo naman kaming sinusukat. Masyado namang maliit ang ginagamit ninyong panukat sa mga Pilipino. Samantalang sila, nagpapakasasa ho sa pera nating mga Pilipino, sa mga buwis na kanilang ninakaw. Ito ho yung halaga ng ating pinag-uusapan. Mahalagang pag-usapan po ito sapagkat panahon po ng paghulma, pagpasa ng 2026 National Budget. At pag sinabing pagpasa ng National Budget, nakaamba yung vice cam. I hope this 28th Congress hindi na vice cam. At itong proseso ng Bicameral Conference Committee, dapat yan nakabukas, ibuyang-yang sa publiko. Bakit? Pera po natin yan May karapatan tayong magmasid, may karapatan tayong magbantay, may karapatan tayong magpahayag. Di ba? Mahalaga po ito. And incidentally, naglabas po ng pahayag ang ating pangalawang Pangulo, si pangalawang Pangulong Inday, Sara Duterte. At malinaw sa kanya naging pahayag, usap-usapan na naman ho kasi impeachment. Ito hong mga gagong kongresista, pasensya na ho kayo, talagang galit na tayong mga Pilipino Ito hong mga gagong kongresista, walang ibang atupagin kung hindi impeachment. At yung mas gagong Malacanang, ang pangdanggel po nila, ang kanila pong pinapagpag po nila, yung budget. Pagka hindi sila nakakuha ng commitment sa'yo, napipirmahan mo yung impeachment laban kay Sara Duterte pagdating ng February of 2026, hindi ka bibigyan ng pondo. Walang hiyaan na po ito Ang dapat ninyong impeach si Bongbong Marcos Multiple violation of many laws of our Constitution. Ito po talagang sobra na ho ang panggigipit na ginagawa ng mga mukhang perang mangbabatas. Pare-pareho po yan, senador at kongresista. Lalo na yung nasa Malacanang, yung Executive Department. Diba? Kaya nga po yung ICI, budol po yan Sino bang may mas malaking violation sa constitutional law? Ang VP ba o ang President?
Di ba kitang-kita naman natin? So kailangan din natin mag-voice out, kailangan din natin laging makialam. At huwag tayong magsawalang kibo sa mga nangyayari at mga pang-aabusong ginagawa dito sa ating bayan. Hindi dapat maghari ang kasamaan. Pero wag natin kalilimutan ang sinabi ng Psalm 37 verse 28. For the Lord loves the just and will not forsake His faithful ones. Wrongdoers will be completely destroyed. The offspring of the wicked will perish. Panghawakan natin to. Alam kong ang Panginoon ay laging nandyan sa atin para tayo protektahan sa laban sa mga masasamang tao. Yun lang guys. Thank you for watching.